biyaya ng Panginoon na ay nakita din sa kanyang personal na presensya sa hapong ito. At narito kami dahil may kalooban ng Panginoon sa hapong ito. Kung tayo ay magkita-kita, hindi lamang sa personal na kabagay at sa personal na kalagayan, kundi sa salita ng Panginoon. No? At masaya bang lahat, mga kapatid? Pagkila Panginoon at ako'y naninibago. At ang unang punta namin dito ay ubusan ako ng pagkakataon na tumayo sa panahon na yun o walang pagkakataon. Kaya sa biyaya ng Panginoon at isi-share ko lang naman yung ayon sa binigay ng Panginoon na mabagay ito at nawa ito yung bigay lang sa atin ng konting kalakasan at makatulong sa konting kaliwanagan sa ating, lalo na sa ating panahon na kinakabuhayan ngayon sa ating kalagayan bilang mga anak ng Diyos. Puri ng Panginoon. At okay lang sa inyo, stay preach nila. Nangala lang ako. Hindi naman siguro magtatagal at meron lang mga bagay na buksan. At kung ano yung mga palagay nyo sa mga bagay nito at pwede naman tayo pag-usapan natin mga bagay nito. Ang sabi ng madalakalusan tayo mag-aralan at upang magkaliwanagan sa mga bagay ayon sa mga salita ng Panginoon at magtulungan at mabuksan sa bawat isa. No? Meron lang ako share sa mga bagay nito ayon sa binigay ng Panginoon sa akong ito sa magitan ng pinabagatan ko na ito yung pinag-usapan namin kanina sa church at gusto ko lang makatulong sa bawat isa sa atin, lalo sa ating kapanuhunan ito, ating kinakabuhayan. At hindi ko nais na kung anong mga bagay na ating pananaw doon. Ang nais ko lang ay ipakita sa inyo ang mga bagay na ayon sa mga sinabi ng banal na kasultan at ang ano rin sinabi ng propeta patungkol sa ating panahon na kinakabuhayan. At kung sa gayon, kung may mga bagay kayo hindi nakakita ng mga bagay ito at makatulong din ako at kung anong pwede ko rin malaman sa inyo at makatulong kayo sa amin. Puri ng Panginoon. Pagpagatan ko ito ng ang intelektual ay laban sa kapahayagan. No? Puri ng Panginoon. Nasa ibang lahat? Amen. Okay. Ang intelektual ay laban sa kapahayagan. At alam natin mga kapatid, sa Mateo 16:13, 19, at makikita natin dito, kung ating babasahin muna, sabi rito, nang dumating si Jesus sa mga sakop ng Cesarea ni Filipo at tinanong niya sa kaniya mga alagad at sinabi, ano baga sinabi ng tao kung sino ako? Sino ang anak ng tao? At kanilang sinabi ng ilan ay si Juan Bautista, ang ilan ay si Elias at ang mga iba ay si Jeremiah o isa sa mga propeta. Kaya sinabi sa kanila, datapwat, ano ang sabi ninyo kung sino ako? At sumagot si Simon Pedro at sinabi, ikaw ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay. At sumagot si Jesus at sa kanya sinabi, mapalad ka Simon Barjonas sapagkat hindi pinahayag ito sa iyo, ito ng laman at dugo, kundi ng aking Ama na nasa langit. At sinasabi ko naman sa inyo na ikaw ay Pedro. Sa ibabaw ng batong ito ay tinayo ko ang aking iglesia at ang mga pintuan ng Hades ay hindi magsisipagnaig laban sa kanya. Ibibigay ko sa iyo ang mga susi ng kaharian ng langit at anumang iyong talian sa lupa ay tatalian sa langit at anumang inyong kalagan sa lupa ay kakalagan sa langit. At bago tayo magsimula, at nais ko munang manalangin, pero babasahin ko pa isang 1 Corinthians 12:7, sabi rito, ibinigay sa bawat isa ang kapahayagan ng Espiritu para sa pakinabangan. At hihingi tayo ng gabay sa Panginoon upang siya makapangusap sa akong ito sa kanyang sarili salita. Puri ng Panginoon. Dakilang Diyos, minsan pa Panginoon naman, narito muli kayo Panginoon sa akong hapon. Sa hapong ito, Panginoon, pinagtagpo mo kayo Panginoon. Sa lugar na ito, Panginoon naman, at wala ligid sa inyo lahat mga bagay ito yung nakatakdan na Panginoon naman
Kaya naman, Panginoon naman, narito kami, Panginoon, upang makinig ng iyong mga salita, Panginoon naman, ayon sa inyong binigay, Panginoon naman, nakakayanan sa mga bagay nito. Lord God, at tinadalangin ko, Panginoon, na kayo ang siyang maghayag sa inyong sariling salita, maghayag ng mga bagay na ito, Panginoon naman. At basahan lamang ako sa inyong harapan, Panginoon naman, patuloy ko binababa ang aking sarili, Panginoon naman. Kayo kapahayagan ng iyong sariling salita, Panginoon naman. Kaya naman, Panginoon naman, sa hapong ito, Panginoon naman, at kayo ang siyang maghayag, Panginoon, sa mga bagay na ito, at ito'y maging makatulong nawa sa bawat isa at nabigay kaliwanagan sa mga bagay na naabot sa mga bagay na ito, Panginoon naman, at magkaroon ng kalakasan at linaw sa mga bagay na ito, Panginoon naman. Dadapot ang iba, Panginoon, kanya-kanya kami sukat, Panginoon naman, at ito'y pinapintulutan yung Panginoon kami magsama-sama upang kami ay mag-aralan, Panginoon naman, nang sa gayon mayroon kami mga bagay na i-share sa bawat isa, at sa gayon, Panginoon naman, kami patuloy pang inyong pasakdalin, Panginoon naman, sa Espiritu, patungo sa kasakdalan hanggang sa inyong pagbagulig, Panginoon naman. Lord, pagin ang iyong dakilang pangalan, binabalik ko ang bagay na ito sa iyong dakilang pangalan, Panginoong Kristo Jesus. Amen. Panginoon, nais ko lang mag-usap sa mga bagay na ito, hindi na ako magpapaligoy o sa napapanahong kalagayan natin. At kailangan lang natin bigkasin ng mga bagay na ito dahil may mga na kailangan natin ipakita sa mga bagay na ito na kung saan ay hindi naman lingid sa iba, na kung saan ay kailangan natin magtulungan, mabuksan sa mga bagay na hindi naabot ng iba. At ang mga bagay na nakikita nyo rin dito, pwede nyo naman sabihin sa akin, at isi-share ko lamang ang binigay ng Panginoon ukol dito. At nais ko munang iparating sa inyo na kung saan ay may kanya-kanya tayong kapahayagan ayon dito sa Mateo 16:13 hanggang 19, na kung saan pinakita na ng Biblia na natin dito, na kung saan may kanya-kanya silang sukat, may kanya-kanya silang pananaw sa pagkakilala ng salita ng Panginoon. No, at makikipinahayag dito sa Mateo 16:13 na kung saan si Pedro lamang ang nagkaroon ng kapahayagan patungkol sa pamamagitan ng salita ng Diyos at nakikilala sa Diyos. Dahil ito'y pinahayag sa kanya sa pamamagitan ng bato ng kapahayagan. At kailangan natin matiyak na kung saan ang ating mga nababasa, ang ating mga natutunan, ito ba ay lagi may kalakip na kapahayagan. Dahil ang Diyos ang may-ari ng kapahayagan. Kahit tayo ay magbuklat ng mga Bible doon at mga bagay na pag-search doon at magsulong tayo ng kilay doon, kung hindi natin hinihiling sa Panginoon na hinihiling, o kaya pahintulutan din ng Panginoon kasi may sinabi rin ng ito, at sabi pa rito sa 1 Corinthians 12:7, sabi rito, ibinigay sa bawat isa ang kapahayagan ng Espiritu para sa kapakinabangan. Ibig sabihin, ang kapahayagan ito ay para sa pakinabangan natin ng mga umiibig sa Diyos. Amen ba? No? Kaya sabi rito sa 1 Corinthians 1:7-9, sabi ko, bibilisan ko lang kasi may gusto akong matumbok sa baba. No? 1 Corinthians 1:7-9, sabi rito, kaya nga hindi kayo nagkukulang sa isa mang kaloob na kayo'y naghihintay sa kapahayagan ng ating Panginoong Hesus Kristo. Siya ang nagpapatibay sa iyo hanggang sa wakas. Hindi mapaparatangan sa araw ng ating Panginoong Hesus Kristo. Ang Diyos ay matapat. Sa pamamagitan niya, kayo ay tinawag sa pakipag-isa sa kanyang anak na si Hesus Kristo na ating Panginoon. No? At sa mga bagay nito, bago tayo tumungo sa ating mag-uusapan, ang tumbok ko, at gusto ko munang matumbok ang ating pagkakilala tungkol sa pagka-Diyos na sinasabing anak at sinasabing ama, no? At alam ko, lagi ko napapanood dito yan sa inyo na kung saan ay yung may ama doon at may anak dito, no? At sa konting bahagi nito ay dalawang pag-usapan na natin dito. May pagka-Godhead at mayroon tutumbukin tayo sa ibang kapahayagan din tungkol sa ating kinakabuhayan sa huling panahon ito sa pamamagitan ng ano ba ang marka ng Diyos at ano ba ang marka ng hayop, no? At narinig ko rin dito sa inyo na kung saan ang marka ng Diyos ay ang pagsunod sa kanyang mga salita ng puro. Amen ba? Ang marka ng Diyos ay pagsunod sa kanyang katuwiran. At ang marka ng hayop at sinasabi rin niya ng propeta ay pagbabaluktot sa kanyang katuwiran. Amen ba? Tama. No? At mamaya
mamaya linawin natin na kung saan ang mga bagay na yan. Dito muna tayo sa ano ba ang kahulugan ng ama at ano bang ibig sabihin ng ama at anong kahulugan din ng pagiging anak, no? Atin mo nang basahin ng Juan 4:24 at hindi lang nakapagtakasikala ko kasi meron kayong LDTV rito, ilalagay ko sana yung cast para lahat ng mabasahin kayo malabas doon. Pero may tiwala naman kayo at alam ko may mga verse, may mga Bible kayo dyan, buksan nyo na lang aking mga nabukla. At sabi rito, John 4:24, sabi rito, ang Diyos ay isang espiritu at sila ay sumasamba sa Kanya, ay dapat sumamba sa Kanya sa espiritu at katotohanan. No? Ang Diyos daw ay espiritu. No? At alam din natin sa ibang verse, hinahanap ng Diyos ang mga mananamba sa espiritu at katotohanan. Sinasabi rito sa Revelation 22:13, no? Ang Diyos na ito ay siya ang Alpha. Sabi ito, ako ang Alpha at Omega at ang simula at ang wakas, ang una at ang huli. No? Ang espiritu nito, siya na ang Alpha at Omega at ang una at ang huli. No? At sino ba itong Alpha at Omega nito? No? At sa pamamagitan ng abot ng kapahayagan ng Panginoon na binigay dito at nais ko lang i-share at sinasabi dito sa Hebrew 13:8, no? Si Jesus Kristo ay siya rin kahapon at ngayon, oo, at magpakailanman. No? At ito'y nakakonect sa Revelation 22:13 kasi ako ang Alpha at Omega at pasimula at ang wakas. Pagdating naman dito sa Revelation 13:8, si Jesus Kristo ay siya rin kahapon at ngayon, oo, at magpakailanman. At sinabi rito sa John 8:57, puro basa tayo, mas marami tayong babasahin para mas mapatibay, no? Sabi rito sa John 8:58, sinasabi sa kanila ni Jesus, katotohanan sinasabi ko sa inyo, sa inyo, bago pinganak si Abraham ay ako nga. No, ang Jesus pala nito o yung espiritu na ito naroon na sa kapanahunan ni Abraham. No? At dito kasi sa abot ng pinahayag ng Panginoon sa ministry ito, ang Jesus nito, ang espiritu ito ay nagsaplot lamang ng laman. No? At siya ay nahayag lamang o nagpakatawang tao upang ipagkasundo tayo sa ating sarili. Dahil ang Diyos ay siyang katuwiran ang katuwiran ay siyang Diyos. Ang salita ay Diyos, John 1:1. No? At itong salitang ito ay dahil siya ang salita nito dahil siya ay espiritu, kailangan niya magpakatawang tao upang ito ay magkaroon ng pattern sa atin, upang dalhin sa atin upang ipagkasundo tayo sa kanyang sarili. No? Dahil ang salita ay Diyos. Kaya may ibang verse pa na sinasabi, sumabihin na natin dito, sundan natin yung pagkasunod-sunod. Kaya sinabi rito, sa John 8:58, sinasabi rito, sinabi sa kanila ni Jesus, katotohanan sinasabi ko sa inyo, bago ipinak si Abraham ay nga. Kunin naman natin sa Exodus 3:13-14, sabi rito, at sinabi ni Moises sa Diyos, narito, pagdating ko sa mga anak ni Israel at sasabihin ko sa kanila, ang Diyos na inyong mga magulang ay sinugo ako sa inyo at sasabihin nila sa akin, ano ang sasabihin sa kanila? At sinabi ng Diyos kay Moises, ako ay ako. At sinabi niya, ganito ang sasabihin mo sa mga anak ng Israel, ako ay sinugo ako sa inyo. No? Yung espiritu ito ay ang tubig at nagkaroon ng isda at nagkaroon ng lupa at nagkaroon ng anyo ang mundong ito at nilikha ang tao sa kanyang larawan. No? At ang mga bagay nito makikita natin na kung saan ay ang salitang ito ay perfecto sa una, na kung saan ay ito ay nakaugnay sa kanyang katuwiran din bago mahulog sila Eva at Adan. At alam natin at sa mamagitan ng papabaluktot ni Satanas doon kay Eva at nadadaya, doon nasira ang kautusan o nasira ang katuwiran ng Panginoon. At ang siyang Diyos din at tinatawag na pangalawang Adan, na kung saan ay bumaba at nahayag sa laman upang ibalik niya ang kanyang katuwiran.
yung Diyos na yun, ibalik ang kanyang katuwiran, upang nang sa gayon yung salita na yun ay muli maipagkasundo sa ating sarili. No? Dahil ang Diyos ay katuwiran, siya ang salita. No? At kaya upang maibalik ang kanyang katuwiran sa nawala doon sa Garden of Eden, upang maipagkasundo tayo sa ating sarili. Kaya sabi pa rito, sa John 8:24, sinasabi ko nga sa inyo na kayo mamamatay sa inyong kasalanan sapagkat kung hindi kayo naniwala na ako ang siya, kayo ay mamamatay sa inyong mga kasalanan. Sabi rito, gubasa lang ako ng konting quotes ng propeta upang patibayin pa. Sabi rito, sinabi niya rito, 1953, Israel and the Church number 2, sabi niya rito, bakit sabi nila, sinasabi mo na nakita mo si Abraham at hindi pa ni 50 taong gulang at ang tao ay hindi, ngunit 30 siya ay pagod at ang kanyang mga serbisyo ay hinugod siya. Sinabi niya, hindi ka isang tao higit sa 50 taong gulang at sasabihin mo nakita mo na si Abraham at namatay sa 8 o 9 naraang taon. Nung makikita natin dito na kung saan ay nakatingin sila sa letra por letra na sinasabi ni Jesus sa panahon na yon. Hindi na makuha ang kapahayagan. Tandaan natin, kung si Jesus ay nag-usap sa panahon na yon, sa magitan ng kanyang panalita na kung saan ay pag tumitig ka sa unang pagrinig, no? At pag ngayon ang pinansin mo, magkakaroon ka ng confused dahil nakatitig ka lamang sa kanyang sinasabi. Pag hindi mo kinuha ang kanyang kahulugan sa kanyang kapahayagan patungkol sa kanyang sinasabi, ang tinitingnan mo na talaga yung pagkasalukuyan, yung nakikita, no? At sabi niya pa rito sa 100, sabi ito, makinig, sinasabi niya, bago pa si Abraham, ako ay ako. Hallelujah, ako ay si Jehovah, siyang Jehovah Bisaya, siyang Jehovah Rapha, siya si Jehovah, siya ang lahat ng nakatakdang pangalan. Jehovah ay nasa kanya. Jesus Kristo ay kalahating Diyos at kalahating tao lamang. Alamin natin ang pagkasusunod ng ating pag-usapan ito. Sabi pa rito, 166, bumaba ako upang inalis sila. Ipinahayag ko ang aking pangalan, sasabihin sa kanila na magiging alaala lahat ng henerasyon na ako, hindi ayubi ako. Ang parehong Diyos na nandoon sa gabing iyon ay narito ngayong gabi. No? Makikita natin ang parehong Diyos ay naroon sa panahon na yun, ay naroon daw sa panahon sa propeta ng salita na narito rin sa kanya yung siya nangangaral, nandoon din sa gabing yun. No? Kasi Jesus Christ, the same yesterday, today and forever. No? Yung Alpha at Omega, ang ating babalikan kanina yun, yung binasa natin. No? Siya yung noon, kahapon, at ngayon magpakailanman. At siya ang Alpha at ang Omega, at ang Diyos ay Espiritu, at ang Diyos ay salita. No? At kailangan natin yung yan, kaya sabi rito sa John 1:1, sa pasimula at ang salita, at ang salita at sumasa Diyos. At ang salita ay Diyos. Malinaw sinasabi rito, ang salita ay Diyos. Sa Genesis 1:1, nang pasimula ay nilikha ng Diyos ang langit at ang lupa sa pamamagitan ng salita. Amen po ba? Yes. No? John 1:14, at makikita natin din naman dito, at ang salita ay naging laman. No? Naging laman at tumahan sa gitna natin. At nakita namin ang kanyang kaluwalhatian ng bugtong na anak ng Ama, na puno ng biyaya at katotohanan. At makikita natin dito sinasabi, ang salita ay naging laman. Ibig sabihin, nagpakahayag sa laman siya at tumahan sa gitna natin. Tandaan yung patapos tayo pinagkasundo sa kanyang sarili, no? At nalalaman natin ang banal ng Espiritu na yun, yung siyang Espiritu din, wala namang malaking Espiritu, isa lang naman, na siya rin ang tumahan, siya ay bumalik sa Ama, siya ay bumalik na sa kanyang anyong Espiritu, at siya ay tumahan din sa ating kalagitnaan bilang nakipagkasundo sa kanyang sarili, sa atin, sa pamamagitan ng kanyang salita. Dahil kailangan niyang manahan muna kay Kristo, si Jesus, upang ang pattern ng kanyang katuwiran mailatag muna doon sa kanya, yung pakatawang tao siya. Yung nailatag na niya ang kanyang bahagi sa pamamagitan ng kanyang katuwiran, at sabi rito sa John 1:30,
4:38, sinagot siya ni Jesus, hindi ba nasusulat sa inyong kautusan aking sinabi, kayo'y mga Diyos? Bakit tayo naging Diyos? Kasi ang salita ay Diyos. No? Maliitan, small letter, mga Diyos. No? Kasi ang salita ay Diyos. Sino dito naniniwala na kayo pinagkasundo na sa mamagitan ng salita ng Diyos, sa kanyang katuwiran? Pinagkasundo tayo sa kanyang sarili. No? Naniniwala kayo, di ba? So, pag tayo pinagkasundo na sa kanyang sarili, ibig sabihin, ang salitang ating tinanggap, ang salita ay siyang katuwiran din ng Diyos. No? Dahil ang salita ay Diyos. Kaya huwag na tayo magtataka, sinabi niya nito, sinagot sila ni Jesus, hindi ba nasusulat sa inyong kautusan sa akin at sinabi kayo'y mga Diyos? Bakit tayo tinawag na mga Diyos? No? Dahil ang salita ay Diyos. Ang kanyang katuwiran ay nanahan na sa ating kalagitnaan sa many-membered body. No? Iisang ulo na si Kristo, meron siyang mga bahaging katawan na marami, may paa, may katawan, may dalawang kamay, may mga daliri, no? Many-membered body, no? Tayo ang siyang ulo at ang katawan ang siyang nobya, na kung ano yung katuwiran ng siyang ulo na nahayag sa laman noon at ngayon ay kailangan ito mag-caps. Kaya nga yung Holy Ghost, yung capstone, tawag doon yung pyramid, no? At individual na karanasan, kailangan ito magkaroon ka ng personal na karanasan experience na ito ay nag-cap talaga sa iyo. Tapos sa pamamagitan ng Holy Ghost, ang banal na Espiritu ito na nag-caps doon, at ito ay makikita din ang katuwiran na siyang ginawa ni Jesus noon, na siyang salita, na nilatag niya siya ng pagkatawang tao, siya rin katuwiran dapat ang siyang nahayag sa atin ngayon. Nang sa ngayon, ating matiyak na tayo may pinagkasundo sa kanyang sarili. Kasi maraming naniniwala na pinagkasundo din sa sarili, sa Diyos. Pinagkasundo sa Diyos, pero yung katuwiran, malayo sa katuwiran ng Diyos. No? At pwede natin ang kinid na kung saan tayo ay tayo siya ulo natin at tayo ang katawan. Pero hindi pwede mag-iba ang ulo at ang katuwiran ng katawan ay hindi pwede mag-iba. Dahil dahil ang salita ay Diyos, ang siyang Diyos ay siyang kanyang katuwiran, kailangan ito ay magkaroon din ng manifestation sa kanyang iglesia na tinatawag na nobya. Kaya sabi rito, kung tinawag siyang mga Diyos, yung mga dinatnan ng salita, ay hindi mangyayari sirain ang kaurusan. Ibig sabihin, dinatnan kasi tayo ng salita ng Diyos, kaya tayo tinawag na maliliit ng Diyos. Kasi ang salita ko naman ay Diyos. Sinasabi ba ganinyo tungkol sa Kanya na pinabanal ng Ama at sinubo sa sanlibutan, ikaw ay namumusong sapagkat sinasabi ko, ako ang anak ng Diyos. O nagkaroon na naman sila ng kalituhan sa panahon na yun. Tumingin na naman sila sa mga salita lamang. No? At hindi tumingin sa kapayagan. No? At kanina yung binasa ko kanina, at sa dami ng alagad ni Kristo, ni Jesus sa panahon na yun, si Pedro lang ang nakapahayagan sa pamamagitan ng bato. Ang bato na yun, yung kapahayagan ni Kristo. Siya nakaunawa na siya pala anak ng Diyos. No? Tandaan na yun, yung pagkaanak kasi. Tandaan, ay kahit makilala ng anak, ay anak yan, si Jesus siya anak yan. Tandaan natin ang kahulugan kasi ng anak. Siya yung katuwiran ng Diyos. No? Pag ikaw yung pinagkasundo na sa katuwiran na yan, pinagkasundo, binasa natin ngayon, pinagkasundo na sa kanyang sarili, kailangan yung katuwiran na yan ay dumating sa atin sa pamamagitan ng personal na karanasan. At tayo rin, may mabasa tayo dito mamaya, kaya sinabi rito sa Revelation 21:7, ang magtagumpay ay magmamana ng mga bagay na ito, at ako'y magiging Diyos niya. No? Tayo malilit ng Diyos, pero may malaking Diyos. At magtatagumpay, magmamahal ng mga bagay. Bakit may magtatagumpay? Kasi kailangan yung katuwiran na yan ay gaano man kasigip ang butas ng karayo niya, kailangan mo suungin yung katuwiran na yan at sundin mo at sa pamagitan ng kanyang mga salita na iyong narinig. Kung may narinig ka na, kaya pag may narinig ka, pag hindi mo pa ito pinamuhay at sinunod, magkapapasok ka sa unbelief. No? At mabuti pang hindi ka pa nakarinig. Kaya sabi rito, at ako'y magiging Diyos niya at siya magiging anak ko. Abay, anak din pala tayo. Si Jesus ay tinatawag na anak ng Diyos. Siya na pakatawang tao. No? Pero sa amin, ito ang aral ay dito sa message dito ay siya ay siyang anak o nahayag sa laman na tinawag na anak dahil tayo mga anak ng Diyos. Inahatid lang niya ang katuwiran sa atin ang kung sino magtagumpay sa nilatag niyang katuwiran na yon doon hanggang sa Calvary. Yung magtagumpay sa katuwiran na yon na kanyang pinapagkasundo sa ating sarili,
Kaya siya nagpakatawang tao at nahayag sa laman at tinawag na anak ng Diyos dahil tayo pala ay mga anak ng Diyos sa nagtagumpay sa salita na yan. Dahil ang salita ay Diyos, ang salita ay nahayag sa laman. Bakit nahayag sa laman? Para kasi ang niya ang kanyang katuwiran, kailangan niya sa laman upang ipagkasundo tayo sa atin. Dinadala niya ang mensahe ng salita na naputol doon sa Garden of Eden na nasira kay Eva Tadan sa pamamagitan ng Satanas. At ito binabalik ng Panginoon sa pangalawang Adan na tinatawag siya ang unang panganay sa magkakapatid tayo hanggang Ama, Pangulo ng Kapayapaan. So, makikita natin dito yung siya yung pangkatawang tao, kung ating unawain dito, ating basahin kung siya talagang tao lamang sapagkat sa atin ay ipinanganak. No? Mayroon pa ng bata, ipinanak ang isang bata. Sino na yun? Si Jesus na yun eh. At sa ating ibinigay yung isang anak na lalaki at ang mapapamahala ay maatag sa kanyang balikat. Ang kaniyang pangalan ay tatawagin kamamamang tagapayo, makapangyarihang Diyos. Makapangyarihang Diyos. No? Sino yung bata na yun? Jesus Christ, the same, today, and forever. Si Jesus pala ay hindi lamang siya na rin yung Alpha at Omega. No? At nahayag lang siya sa kanyang kapanuhunan bilang nagpakatawang tao, nahayag sa laman. No, nagpakatawang tao upang tayo ay makipagkasundo nga, lagi ko sinasabi, makipagkasundo tayo sa kanyang sarili. Ay makipagkasundo niya tayo sa kanyang sarili. Kaya sabi rito, ng kanyang pamahala at ang kapayapaan ay hindi magkakaroon ng wakas sa luklukan ni David at sa kanyang kaharian upang tatag at upang alalayan ng kahatulan at ng katuwiran mula ng hanggang sa magpakailanman. Isasagawa ito ng sikap ng Panginoon ng mga hukbo. Sabi rito, gusto ko lang i-connect dito sabi rito. Sabi rito, sa John 10:34-38. Ay, nabasa ko na pala to. Sorry. Kailangan. Kaya nga sabi rito, sa Jawan 1:14:8 hanggang 10, at dito nagkaroon din ng confusion sa pamamagitan ng panahon-panahon, may kakaroon na ng laban sa intellectual, laban sa kapahayagan. No? Sinabi dito sa kanya ng Filipi, Panginoon, ipakita mo sa amin ang Ama. No? At sapat na sa amin. No? Makinig, unawain niyo ito, no? Sabi rito, at sinabi sa kanya ng Filipi, Panginoon, ipakita mo sa amin ang Ama at sapat na sa amin. Hinahanap talaga nila yung literal na Ama, tapos para ipakita kay Filipi yung Ama talaga, yung Ama. Pero ang sinabi dito, ang sagot ni Jesus dito, makikita natin, sinabi sa kanya ni Jesus, matagal na ba ako panahon sa inyo at hindi mo pa ako nakikilala, Filipi? Ano yung ibig sabihin dito ni Jesus? No? Yung salita, kaya nga sinabi si Jesus minsan na wag niyo ako hindi niyo matanggap. Tingnan niyo lang aking mga salita o aking mga bagay na yun. No? Nang sabi, makikita niyo na ang mga salitang ito ay nanggaling sa Ama. Sabi ito, sinasabi sa kanya ni Filipi, Panginoon, ipakita mo sa akin ang Ama at sapat na sa amin. Sinabi sa kanya ni Jesus, matagal na ba ako ng panahon na iyon? Hindi mo pa ako nakikilala, Filipi? Siya na nakakakita sa akin ay nakakita sa Ama. Nakikita ka ni Filipi yung anak ng Diyos o sa harap niya. Pero ang hinahanap ni Filipi, titik by titik din sa kanyang panahonan, yung Ama. Literally. No? At pinapakita ng Panginoon sa pamamagitan ng kapahayagan, yung Ama kasi, mga kapatid, at ito yung katuwiran, yung salita ng Diyos na hindi nakikita, yung Ama, siya ang salita, yung Ama, siyang Diyos, yung Ama, siyang Espiritu, isa naman lahat yan, no? At siyang i-introduce ng Jesus doon kay Filipi na kung saan ang makita mo yung mga gawa na siyang gumagawa doon sa mga bagay na yun. Sabi rito, matagal mo ba akong panahon na hindi mo pa ako nakikilala, Filipi? Siya nakakita sa akin at nakakita sa Ama. Ibig sabihin, yung katuwiran na pinapahayag ni Jesus sa kanyang buhay sa panahon na yun,
at nilalatan niya katuwiran na yon, no? At paano mo masasabi, ipakita sa aking Ama? Hindi ka ba naniniwala na ako ay nasa Ama at ang Ama ay nasa akin at mga salitang sinasalita ko sa iyo ay hindi sinasabi ko para sa aking sarili, na dapat ang Ama ang nananahan sa akin, siya ang gumagawa ng mga bagay na ito. No, yung tandaan natin, yung kanyang laman, ginamit na itong vessel upang yung Espiritu, yung salita, magkaroon ng katunayan, katuparan sa mga hula, upang ilatag niya ang kanyang katuwiran doon na nahayag sa laman, ang kanyang salitang yun, sa panahon na yun, upang makita nahayag sa laman yung salita na yun. Kasi ang Diyos na naman ay Espiritu. Kailangan niya mabihisan ng laman ng walang kasiraan, ay walang hindi nagsimula sa kasalanan. No? At ginamit, ang sabi ng ating propeta, ginamit yung mong ni Mary upang hindi kagaya sa atin na pinanganak tayo sa ating mga magulang na galing sa kasalanan. Si Jesus ay pinanganak sa womb ni Mary, na kung saan ay sabi pa ng propeta, ginamit incubator lamang upang ang Espiritu na yon ay magkaroon ng anyo. Para yung Espiritu na yon ay naroon, i-share yung salita upang mapahiyag niya ang kanyang katuwiran sa atin. Nang sa gayon, yung mga pagbabaluktot at mga nawala sa connection sa pasimula pa bago madayon sila iba, may ibalik muli sa atin, dilatag niya sa atin. Ayun nga yung sinasabi ng pinagkasundo niya tayo sa kanyang sarili. No? Kaya sabi rito, John 8:18-36, ako ay isang nagpapatotoo sa aking sarili at ang Ama ay nagsugo sa akin at nagpapatotoo tungkol sa akin. No? At pag letra by letra kayo, titingin talaga kayo doon, may Ama. No? At aking sabi rito, nagsugo sa akin at nagpapatotoo tungkol sa akin. Yun na nga eh, yung Ama, siyang Espiritu, no? Yung nahayag sa laman, at yung kanyang laman na sinaplag doon, siya yung nagpapakita ng kanyang katuwiran na gumagalaw sa kanilang kapanahunan, at yun ang nakikita nila at nilalatag sa kanilang kapanahunan, at ito'y nababasa natin ngayon upang tayo rin naman ay malaman natin na tayo ay pinapagkasundo sa katuwiran ito na ating narinig ngayon sa kanyang sarili naman. No? Kaya sabi rito, ako ay isang nagpapatotoo, sabi rito, nasa inyong Ama, sumagot si Jesus, hindi ninyo ako nakikilala o ako, Ama, kung nakikilala ninyo ako, ay makikilala rin ninyo ang aking Ama. Kaya nga sabi, yung sabi niya nito, kung siya ay makikilala ninyo, no, tandaan natin kasi ang pinapakilala ninyo dito, by yung kanyang katuwiran. Kung titingnan nyo rito, ang pinapakilala, ibig sabihin dito ng John 8:18, kung nakikilala nyo siyang katuwiran ito, no, ang kanyang katuwiran, ang kanyang mga salita, ang kanyang kapahayagan, ay nakilala niyo rin ang Ama. No? Yung Ama kasi ay siyang salita, o siyang Espiritu, ang salita ay Diyos. Kung nakikilala ninyo ako, ay nakakilala rin ninyo ang aking Ama. No? Kaya may mga ibang dahil ang Ama at ang anak ay isa. Kaya sabi rito, ang ating propeta, tingnan natin kung ano sabi niya rito, 1957, mga Hebreo upang unang kabanata, sabi niya rito, sinabi ni Tomas, Panginoon, ipakita mo sa aking Ama. Inulit lang niya yung ating pinasakalita, ating natin papahayagan ng propeta. Sukat na ito sa amin. Sabi, malaon ang panahon ako inyong kasama, hindi mo ba ako nakilala? Sinabi mo nakita ninyo ako at nakikita ninyo ang Ama. Bakit sinasabi mong ipakita sa amin, ipakita mo ang Ama? Ako at ang Ama ay iisa. Pag nakita mo ang katuwiran na nandoon kay Kristo, nakikita mo na ang salita. No? At nakita mo na ang kanyang katuwiran, ang kanyang mga salita. At dahil ang katuwiran at ang salita ay isa lang naman. No? Ang aking Ama ay tumatahan sa akin. No? Dahil yung Espiritu na hindi nakikita, nahayag sa laman, ay yun ang ipinagkakasundo sa atin. Ako yung tabernakulo. Ito, malinaw. Ako at, sabi nito, ako yung tabernakulo na tinatawag na anak. Siya raw yung tabernakulo na tinatawag na anak. Yung anak na yun, sino yun? Si Jesus. Siya yung tabernakulo na tinatawag na anak. Nananahan sa akin ang Ama. No? Hindi ako gumagawa ng mga gawa, kundi ang aking Ama na tumahan sa akin. Siya ang gumagawa ng mga gawa. Hindi ako. No, kung ating makikita, ito pala si Jesus. Siya na, kasi may binanggit sa Bible na binasa natin kanina,
Jesus Christ, the same today and forever, Alpha at Omega. Itong palang bagay nito, si Jesus na ito, ay siya rin yung nandoon na, bagamat siya ay nagsasabi na hindi ako gumagawa ng mga bagay nito, kundi yung Ama. Pero makikita natin yung Ama, na tinatawag ng Ama. Siya yung Jesus na noon, bago sa pasimula pa. At siya rin si Jesus ngayon, no? Na siya patuloy na gumagawa, na nangungusap sa bawat Espiritu sa bawat iglesia. Sino na ito naniwala dito? Ang Diyos ang Espiritu nga. No? Oh, ang Diyos ang Espiritu na yan, siya ang Diyos. At si Jesus is the same today and forever. Kaya sabi niya, hindi ako ang gumagawa ng anumang hanggang na ipakita muna ng Ama sa akin at ang Ama ay nananahan sa akin. Kaya sabi rito na forward lang ako rito kasi yung oras na yung magkaitulog. No? Ilagay ko lang dito sa John, 1 John 5:7. Sabi rito, 1 John 5:7, no? At ang Espiritu ang nagpapatotoo sapagkat ang Espiritu ay katotohanan. Pinapakita rito, may magpapatotoo sa katuwiran na yun. Kaya yung katuwiran ng panimula ni Satanas at nadaya si Eva at ngayon pinagkasundo tayo sa Calvary at siya namatay at sa krus ng Kalbaryo at siya nabuhay sa ikatlong araw, no? At ito, kung dito manalaman kung tayo ay nakipagkasundo sa kanyang sarili dahil at ang Espiritu nga ang magpapatotoo sapagkat ang Espiritu ay aming mga kamay tungkol sa salita ng buhay at ang buhay ay nahayag, no? At aming nakita at pinatotohanan at ang inyong aming binabalita. Tingnan niyo rito, ang pinapoint dito sa 1 John 1 hanggang 2, yung salita talaga, dahil ang salita ay Diyos, huwag natin nakalimutan yan. Ang Diyos ay hindi nakikita dahil siya ay Diyos, ay Espiritu. Sabi ito, yaong buwan ng pasimula, yaong naging narinig. No? Sino kanilang salita dito ngayon, Panginoon? No? Yaong nakikita namin, aming mga tayo, aming nawamasdan, at nahihipo ng aming mga kamay tungkol sa mga salita ng buhay. At ang buhay ay nahayag at aming nakita. Yung buhay ay nahayag. Ano yung nahayag? Tanda natin ang salita ay buhay, no? Ang tumanggi sa salita ay kamatayan, no? At ating nakita, ang nahayag sa iyo sa pamamagitan ng kapahayagan ng kanyang sariling salita ay nakita mo at pinatotohanan at inyong aming binabalita. Yun na. Kung sino nakapagkasunod sa kanyang sarili at nagkaroon tayo ng personal na karusan yun, kaya tayo nangangaral ngayon, binabalita, mabuting balita, dahil narinig natin ang salita at ito ay binibigay natin sa mga tao upang sila ay ipagkasundo din sa Diyos. Kung paano tayo niligtas ng Diyos, ay nagpapagamit tayo sa Diyos upang marinig nila ang salita ng Diyos. Ito ay ating pinapahayag, no? Inyong binabalita sa buhay. Ang buhay ay walang hanggan, kasama ng Ama at ating ay nahayag. No? Tandaan natin kasi yung Ama at ang Espiritu at sa panimula, iyan ang eternity. Yung salita ay walang katapusan at walang pasimula. Ngayon, at yang ang kinonek, sabi ng propeta, muling dinugtong. At ang salitang niya, nahayag sa laman, upang yung nasira sa Garden of Eden, ulit tayo ay muling dinugtong. Itagdadan niya. Bakit tayo may pangako ng buhay na walang hanggang sa pag-agaw? Dahil naibalik na tayo sa salita ng Diyos. Kung tayo ay lubos na, tinanggap natin ang kanyang lubos na kapayagan ng kanyang salita. Kaya sabi dito, konti na lang, malapit na matapos, Galatia 1:8-9, sabi dito, datapwat kung kami ay isang anghel sa langit ay mangaral ng anupat sa inyo, sa ibang aral ay kesa sa aming pinangaral sa inyo ay sumpain siya tulad na sinabi namin dati sa gayon. Sinasabi ko muli, kung ang sinumang mangaral na anumang ebanghelyo ay sa inyo kaysa sa inyong natanggap ay sumpain. Kasi yung ebanghelyong ito, siyang katuwiran ng Diyos. Pag ito ay na iba, no? Doon sa kanyang pinapatid sa atin, lahat ng mga bagay na yan, na siyang katuwiran, ay pag ito ay na iba sa kanyang direksyon, sa tahak, patungo sa buhay na walang hanggan, ito ay ibang ebanghelyo na.
No? At kaya sinabi nito isumpain. No? Sabi nito sa 2 John 2nd 1:7, sapagkat maraming maliling lang ang mga nakapasok sa mundo nito, hindi nagsasabi na si Jesus Cristo ay dumating sa laman. At ito ay isang manloloko at isang antikristo. No? Si Jesus Cristo ay dumating sa laman. Si Jesus Cristo, unawa natin si Jesus Cristo ay dumating sa laman. Ibig sabihin, si Jesus Cristo pala ay siya na noon, ngayon, at magpakailanman. Kasi kung si Jesus Cristo ay laman lamang, ibig sabihin, may dumating kay Jesus Cristo. No? Ang sinabi kasi rito, nagsasabi na si Jesus Cristo ay dumating sa laman. Ibig sabihin, si Jesus Cristo pala, siya ang dumating ay nahayag sa laman. Kaya sinabi sa Hebrew 13, Jesus Christ, the same is today and forever, Alpha at Omega, dahil si Jesus Cristo ay naroon na, at siya na rin ay nasa gitna, siya na rin nasa huli. Si Jesus Cristo ay dumating sa laman. Ibig sabihin, bago pa dumating ang Mateo, ang kanyang kapahayagan bilang anak ng Diyos, siya na si Jesus. No? Ito ay isang, sabi niya rito, at pag iba rin sa kanyang pinangaral at manloloko ang isang antikristo. No? Ang ibig sabihin ng antikristo, ito yung tipo na napagbabaluktot sa kanyang katuwiran. Kunti na lang, pagbigyan niyo ako, ayaw ko na masahin ito. Verse 1-22 hanggang 23, sino ang sinungaling maliban na tumanggi na si Kristo ay si Jesus ay Kristo at siya ang Antikristo na tumanggi sa Ama at ang Anak, no? Pag tumanggi ka sa Ama, tandaan, sinabi ko na kanina, ang Ama siyang katuwiran ng Diyos. Kaya yung katuwiran nito nandoon sa sinaptot niyang laman at ginamit niyang laman, no, upang makapanahan ng salita, upang mahayag, no? At ilakad sa atin ang katuwiran upang ipagkasunod sa ating sarili, no? At tumanggi raw sa Ama at sa Anak, at sino mang tumanggi sa Anak ay walang Ama. Kasi nga yung Ama at ang Anak ay isa. Ibig sabihin, pag tinanggihan mo yung Anak, yung mensahe na natin, ang ibig sabihin kasi ng Anak is revelation, nakapahayagan. Yung pag-anak, yung kanyang hinahayag sa iyo ang salita, tandaan ang salita ay Diyos. Yung Anak, yung kanyang binubukan natin ang kanyang bibig sa magitan ng kapahayagan na nahayag si Jesus sa laman. At ito naman yung Espiritu na patuloy na papahayag, Jesus Christ today and forever, patuloy na binubuka ang kanyang sariling salita sa magitan ng kapahayagan. Yung Anak, yung mga sumunod sa katuwiran, kaya tayo tinawag ng Anak dahil tayo sumunod sa kanyang katuwiran. Yung Ama, siyang may akda ng katuwiran. Yung sumunod sa Ama, na siyang katuwiran na yan, kaya tinawag tayo mga anak ng Diyos o malilit ng Diyos dahil tayo sumunod sa katuwiran na yun. No? Sabi nito, ngunit ang kumikilala sa Anak ay mayroon ding Ama. Ibig sabihin, pag kumikilala ka sa katuwiran ito, ay meron ka ng Ama. Yung Ama, tanda natin, hindi pa titik. Yung nakakonect ka na sa logos na ibalik ka na muli sa eternidad na nawala sa Garden of Eden. No? Nakabalik ka na sa Ama. I mean, yung katuwiran. Yung, ang siyang katuwiran ng Diyos, yung Ama. Ibalik ka na muli doon. Kumikilala sa Anak ay meron ding Ama. Hindi for letter, remember, hindi letter for letter. By revelation, no? 1 John 4:4, dito nalalaman ng Espiritu ng Diyos ang bawat Espiritu na nagpapahayag na si Jesus Cristo ay dumating sa laman. Tapos na ito, binasa ko ito. Tatapusin ko lang sa Marcos 12:30-31. At inibig mo ang Panginoon mong buong Diyos, ang buong puso, at buong kaluluwa, at buong pag-iisip, at buong lakas. Ito ang unang utos at ang pangalawa. At katulad nito, ibigin mo ang iyong kapwa katulad ng iyong sarili. Walang ibang utos dito na higit pa rito. Kaya kasama na rito ang dakilang pag-ibig dahil ang Diyos ay sa kapamagitan ng kanyang pag-ibig, dilatag niya ang kanyang dakilang pag-ibig, nagkaroon pagkakataon yung mga makasalanan sa pamamagitan ng biyaya dahil sa batas sila noon at sila ay nabigyan ng pagkakataon na makalapit sa Diyos. At ang pag-ibig na yan, pag salungat siya sa ating kapanahonan ngayon, hindi natin may latag. Kahit ano bang doctrine o ano bang sabihin mo doon, pag wala kang pag-ibig, ito ang una sa lahat. No? Yung dakilang pag-ibig dahil ang Diyos ay pag-ibig. No, Brad, at tanong lang ako, para isang bigkas na lamang, gusto ko lang ipasok yung bagay na tungkol sa ugnayan dito, tungkol naman sa panahon na para isang no? Okay lang ba? At dahil ko lang iugnay ang kapayagan na yung tungkol sa pagkakilala, at tinuro natin, pinahayag ko na sa ako ng mga kaya tungkol sa pagkakilala sa Diyos. Kung ano yung ang ulitin ko, ang Ama, siyang katuwiran,
tayo tumanggap na sa pagkasundo sa kanyang sarili, ang katuwiran na yun nasa atin na. No? Yun ang espiritu, yung katuwiran, at dahil ang salita at ang bini ay isa. No? Kaya mag-isinan natin kung paano ba natin malalaman. Virgeo, at kami naniwala sa anak ng Diyos, kami ay tinanggap na namin ng Diyos. At kami tinanggap na namin yung katuwiran. Tingnan natin kung tiyak na natin na talaga tinanggap ang katuwiran ng Diyos. Saan tayo magtatalog? Dito. Pag-usapan natin kung hindi na ba talaga tinanggap na ba talaga natin ang katuwiran ito sa ating panahon na kinakabuhayan. No? At tingnan natin. Sabi nito konti na lang para isang buhos lang, isang lang. Paano na tayo mag-question answer tayo ng mga bagay na pag-usapan ko, sa mga bagay na aking nilatag. Hindi na panahon total na minsan na naman ito, layo pa na pinanggalingan sa lupa. No? Sulitin. Ang sabi ko. Kailangan. Alam ko lang. Kailangan. Okay. Dito tayo papasok sa 19 na inom lang ako. Ganun oras tayo Brad, hanggang alauna ng madaling araw. Hindi ganun pa. Abangan kita pa dyan. Dito na tayo mag-ano. Nandito na tayo. Okay, sabi rito. 1957, mga Hebreo, ikalawang kabanata number 2. Sabi rito, at nag-aaral ng Biblia nang sa gayon malaman ng mga tanda. Ibig sabihin, marami nag-aaral, tanda natin ating titulo, intellectual laban sa kapayagan. Ibig sabihin, marami rin nag-aaral ng Biblia nang sa gayon ay malaman ng mga tanda. Yung tanda na pinag-usapan na ito, yung ating kinakabuhayan ng galaw ng panahon. No? Paliban, hindi mo alam ang pagpatulog-tulog ka at New Year's Day na pala, no? At tatanda natin bago magpalit ang panahon sa alas 12 ng gabi, sa New Year's Day, ay ito'y kain ng kain. At ang nalalaman mo at binabantay mo tingin ka ng tingin sa oras. Malapit na kung putukan, malapit na bang alas 12. Dumalating ang tanda na ito'y magpapalitan ng panahon. Ang panahon din nagsasabi ng new normal. No? Kailangan mo rin mahayag sa panahon ito. Sa new normal na yan, mayroon bang pinapahayag ang Panginoon sa ating panahon ito o wala? No? Kailangan natin malaman. Sabi ito, at malaman ang mga tanda ng panahon na kinakabuhay natin. Ang dahilan kung bakit ganyan tayo ngayon na may hinang pulpito. No? Tama yun, mga pulpitong hindi kayang ipangaral at dahil sa katotohanan na roon ng Ebanghelyo, siguradong pananagutin natin yan. No? Pag may mga manggagawa kuno, saya naman kayo, no? Kuno, na kung saan ay pag may mga ngaral na kung saan hindi pinapangaral ng sa pamagitan ng kapahayagan at ito'y nadadala sa kanyang kaisipan at intellectual, papanagutin ito ng Diyos. Sigurado, sabi niya, papanagutin yan sa araw na darating. Hindi natin dapat pinababayaan ang anuman. Romans 1:19, bibilisan ko lang. Romans 1:19, sapagkat ang nakakilala tungkol sa Diyos ay hayag sa kanila, sapagkat ito'y pinahayag ng Diyos sa kanila. Taas ang kamay dito na pinahayag ito ng Diyos sa kanila. Amen. Gusto ko matiyak, pinahayag sa inyo ito. Sino na naniniwala na pinahayag sa kanila sa uling panahon ito, ang mga bagay nito? Amen. Tiyakin natin yan, at nalalaman natin na kung talagang nahayag. Tingnan natin ha. At sabi nito, 1955, patunay ng kanyang pagkabuhay na mangbuli. Sabi rin ng ating propeta, ang isang tao na lumalakad pa rin sa kanal na pag-iisip, sigit may kaunting kabiguan darating. Amen. Aba, meron pa ng kabiguan. Ano yung kabiguan na yun? Okay, ang taas nyo kanina, hayag sa akin yung Virgeo, nahayag sa akin yan, sapagkat pinahayag din ng Panginoon sa akin. Pero sinabi nito, ngayon mga bagay na kung saan alam naman natin, nag-live tayo, Brad. No? At may magkakaiba tayo ng pagka-ugnayan sa kapahayagan ito. No? At hindi natin mawawala pag ito ay hindi ugnay sa kapahayagan ng Panginoon at hindi nagkakasalungatan ito sa pamamagitan ng kapahayagan, nagkakaroon ng lumalabas talaga yung mga bagay na pagkakarnal ng mga bagay. Sabi dito na isang taong lumalakad sa parin sa karnal ng pag-iisip, isa'y kaunting kabiguan lang naman. Ang ating karnal doon, yung lahat na ng bagay, tinitignan mo sa pamamagitan ng letra por letra.
yung isang bagay na tinitingnan mo na lang palagi na see to believe. Ayaw mong tumingin sa pananampalataya sa mga pangako. Ayaw tumitingin ka palagi sa kailangan mapatunayan ko muna to bago ko maniwala. No? Kailangan mapatunayan ko muna to. Eh paano? Kung wala pa yung ulan at sila Noe na sa loob na, pero yung mga tao ay dahil wala namang ulan, ay hindi ka talaga maniniwala. No? Kaya ang kapahayagan na nahayag sa iyo, ang rapture ay sa personal ng rapture in faith. No? Ang rapture ay nahayag sa iyo. No? Ang kapahayagan ito rin nahayag sa iyo. May tinatawag kasing rapture in faith at sa pamamagitan ng iyong pag-agaw doon sa spiritual, kaya kakandidato sa pag-agaw na darating. Kasi yung kapahayagan na inahayag sa iyo, lalo sa kapanahonan mo at yung katuwiran na sinunod mo sa pagsunod sa Panginoon, maliban wala kang personal sa buhay sa paglilingkod sa Panginoon na totoo, hindi ka kakandidato sa pag-agaw. Dahil ang pag-agaw hindi yan darating na kung saan, palibasa, end time ako, aagawin ako kasi end time message ako eh. Hindi ganon. Ang pag-agaw ay darating. Kailangan, yun na binasa natin kanina, pinagkasundo ka ba sa kanyang sariling salita? Sa Calvary. Yun, kaya kaagawin, yung salita na nilatag ng Panginoon sa inyo pagkatawang tao, kailangan makita din yan sa iyo. At yun ang hahanapin niya doon sa pag-agaw literal na darating. Kaya nga, sabi ng propeta, ang kapayagan ay revelation na nahayag sa iyo. Dahil na nahayag sa iyo, ating basahin natin. Para meron tayong kapit sa katibayan. Kunti lang babalikan ko ito sa kita. Gusto ko lang, ayoko lang magsalita ng sa akin walang sarili. Gusto natin may katibayan lang. No? Revelation, sabi nito, 1965, ang pag-agaw ang pamagat. Sabi nito, subalit ang iglesia ng Nobya, ang pag-agaw ay isang kapahayagan. Di ba? Sino kabasa nito? Sa kanya, iyon ay inahayag sa kanya. Na ang kapahayagan ng tunay na Nobya ni Kristo ay naghihintay para sa kapahayagan na yun, sa pag-agaw. Ano yun? Yung mahayag sa kanya mga bagay, no? Ngayon, isang kapahayagan yun sapagkat ang kapahayagan ay pananampalataya. Sumampalataya ka muna sa mga bagay na yun. At pagtapos sa sumampalataya, sa kanahayag. Kasi mayroong mga bagay na bago sumampalataya, gusto muna nila ipahayag sa kanila. Baliktad. Sumampalataya ka muna nang sa gayon ipahayag sa iyo. No? Ayun ang malinaw. Hindi ka maaaring magkaroon ng kapahayagan na hindi mo ito sinampalatayanan. Kung ba dito sinabi ng propeta, hindi ipapahayag sa mga bagay na ito kung hindi mo muna sampalatayanan. Ano ba yung sabihin ko? Halimbawa, punta tayo sa bakuna. Yan na, pag-usapan lang natin ito. Hindi pa rin tayo. No? At halimbawa, gusto ng iba, kung saan ay Mergeo. At nakakabili ka pa naman, nakakabenta pa, wala pa naman siguro. At mga bagay na ito na nangyayari, sinasabi mo may kapahagi ito ng marka ng hayop na hindi ka makabili, hindi ka makabenta. No? Ang gusto nila, makita muna ito, pahayag sa kanila, literally na nangyayari na nga. Ang kagibitan, hindi ka makabili, hindi ka makabenta. Palibasa sila, nakakabili pa kahit walang bakuna. Nakakalisod pa. No? Tama, Brad? Pinag-usapan natin. Kailangan mo magpapaniwala ng isang bagay kung huli na ang lahat. Dahil sa pagdating na yun, pag ginipit na ng sitwasyon, at sabi ng Panginoon, no, kanina sa church may nangaral ng Panginoon tungkol sa ang mga bagay na nakagaya sa panahon, balik tayo sa sitwasyon na panahon nila sa panahon nila Moises. Tandaan natin, hinabol ni Paraon ang mga Israel sa panahon na yun. No, yung natrap na sila dahil dagat dito, bundok dito. So si Paraon ay sa huli, humahabol sila. Ngayon, at sa panahon na yun, kung ikaw ay hindi mananampalataya sa Panginoon, sasabihin mo, Mergeo, sinasabi mo, mananampalataya na ako sa mga bagay na yan. Kahit nahihirapan na ako at sa mga bagay ito, hindi na ako makakilos dahil wala akong bakuna, wala akong vaccine card sa mga bagay dito. No? At alam natin, ang Diyos ay palaging Diyos na supernatural. Palaging siya may ginagawa ng mga bagay na iba sa iyong iniisip. Sabi pa nga sa ibang salita ng Panginoon sa verse ng Bible, iba ang kaisipan ng Diyos sa kaisipan ng tao. Palaging sa luhat yan. Kaya nga sabi ng Biblia, huwag tayo mabuhay sa laman, kundi mabuhay tayo sa Espiritu. Nang sa ngayon, ipahayag sa atin na ang kapaang ng sitwasyon na hindi natin nakikita sa darating ay meron palang gagawin pagliligtas ang Panginoon sa gitna ng kagipitan. At ganoon nga nangyari. No? At yung Israel, na ganoon, inahabol sila ng Paraon. At dagat dyan, dalawang bundok dito. Pero nakikita natin nakatawid sila sa Red Sea ng panahon sila nagmamormonos na. Pag Moises, dinala mo ka dito para mamatay. No? Buti pa doon sa Egypt, kahit kami nahirapan, kahit kami alipin, nakakain kami. No? Pwede nangyayari sa panahon natin,
Pero Diyan, tinanong mo kami dito, pinapaniwala mo kami na manindigan kami na wala kami bakuna. Tinanong mo kami na para mamatay. No? At buti pa nun, magbabakuna kami. Nang sa gayon, makakain kami. No? Di ba, Brad? No? At hantayin natin ang mga kapahayagan ang gagawin ng Panginoon sa darating. Kung tayo may pananampalataya, hantayin natin ang kilos. At gano'n nga ang nangyari. Nakatawid ang Israel sa pamamagitan ng sitwasyon. Pag may ginipit na tayo yung ginipit na sitwasyon na inahabol na sila Paraon, tandaan, mayroon pong pillar of fire na nakabantay sa kanila. Hindi po nakadaan ang karuhay nila Paraon para tugisin sila, pagkapatay sila. Hinarapin sila ng pillar of fire. Hindi umalis ang pillar of fire doon hanggang hindi mo na sila nakakatawid sa pulang dagat. Eh ba? Hindi umalis ang pillar of fire, hindi sila nakakatawid sa pulang dagat. Ano ang pulang dagat din po sa ating kapanong ito? Pag-agaw po mga kapatid. Hindi kagagalawin ang mga sitwasyon ito, ng pagigipit sa kapanong ito, ng pagigipit ng mundo ito, kagaya ng panahon ng literal na nangyari ngayon, binilid ito. No? Hanggang ang pillar of fire, at hanggang nandito, naniniwala tayo na ang Diyos ay nasa atin. Ang supernatural God, ang pillar of fire na yan, ng Espiritu ay nasa ating kaligtaan. Sino naniwala ang Diyos ay nasa atin? Amen. Kung naniwala tayo ang Diyos ay nasa atin, maniniwala tayo na magtatanggol tayo ng Diyos. Amen. Kasi nagtanggol sa kanyang salita, sa ng Biblia, ang nagtatanggol sa aking salita ay magtatanggol ka rin. Ang nagtatanggi sa akin sa salita ay itatanggi ko rin sa uling araw nito. Kaya huwag na tayo magtataka, yung iba tinanggihan sa mga bagay na yun, at yung iba pinagtanggol, kaya may supernatural. Kami po, bago kami umalis ng Cebu, no? Pinuluyan ka sa amin. Kala ko ba, hindi kayo nagpapakuna, tapos kayo ay nakatawid. Bakit kayo nakatawid na wala kayong bakuna? Bago kami umalis ng Cebu, brother, at nahigpit na rin sa Cebu, no? At adhesion na kami na may ministry ng bubuksan dito, lumuwag, kahit vaccine, kahit hindi kami nanapan. Pero yung nakarating na kami sa Manila, sumikip na naman. O nakita nyo, Red Sea, no? May gagawin ang Panginoon kung pinapaubayan natin sa Espiritu ang ating sarili. Dahil Diyos ay Diyos ng supernatural. May mahahawi ang dagat sa panahon ng pangailangan. Hindi ka magsusolusyon na magpapabakuna ka doon para masolusyon ng iyong sariling pangailangan sa magitan ng laman ng iyong kaisipan. Iba ang kaisipan ng Diyos sa iba ang kaisipan ng tao. Pasok tayo dito, balikan na natin yung konti na lang para hindi ako mabag. Sabi nito, may darating na parang ng kabiguan na darating. Anong kabiguan na to? Tingnan natin. Sabi nito sa 2 Corinthians 2:11-12, at dahil pinadala sa kanila ng Diyos ang paggawa ng kamalian upang magsipaniwala sila sa kasinungalingan. Pag ito'y nangyari, at magpanimalo kayo sa kasinungalingan na pagtanggap sa mga sitwasyon ng mga sistema ng gagalaw ngayon, at nagiging okay sa inyo ang hindi mabuti sa harap ng Panginoon ay nagiging mabuti sa inyo, big sabihin may pumapasok dito sa mga bagay nito. 2 Thessalonians 2:11-12, na dahil ito'y pinadala sa kanila ng Diyos ang paggawa ng kamalian upang magsipaniwala sila sa kasinungalingan, upang mahatulan silang lahat. Hatol pala yun. Maniwala ka sa mga bagay na kung saan ay hindi yun ang kalooban ng Panginoon, pero ginawa mo pa rin dahil sa iyong kaparaanan upang ikaw ay maligtas sa iyo kaparaanan. Tandaan, saan ka magagamitin ni Satanas ang tao para magipit? Sa mamamagitan din ng lugaw. Nagutom si Esau sa pamamagitan, siya tinanggap niya yung lugaw sa pamamagitan siya nagutom. Nakalimutan niya ang kanyang pagkapakanay. No? Hayaan siya. Harapin ng Diyos yan. No? At tandaan natin. No? At sa kung saan ay ganun din sa ating kapanong ito. No? At tayo ay kung saan ay tatanggap ng mga bagay nito. At dahil sa iniisip natin, mawala tayo ng lugaw sa ating mga tahanan. No? Diretsa na tayo. Nandito na rin tayo. At kung hindi kayo yun, ay purihin ng Panginoon. Amen. Kung kayo naman yun, ay magsisila lang. Amen. Pero kung hindi kayo yun, at mayroon pa rito na kung saan ay naniwala naman at tayo ang salita ng Panginoon, purihin ng Panginoon. Magsama-sama tayo ng Panginoon. No? At sabi nito sa 2 Timothy 4:3, sapagkat darating ang panahon ay ayaw nilang makinig ng tao sa tamang aral. Mayroon pa ng tamang aral. Sa halip ay hanapin nila ang guro na magtuturo lamang sa kanilang marinig para sumunod sa kanilang
kanilang layaw. Ibig sabihin layaw, yung kanilang bargeo kasi dito makakamod kami pag magkaroon ng vaccine card, mga bagay ito. At hanap na sila ng mga pastor na sumasang-ayon din sa payag sa bakuna. Ministry ito mahigpit. Bakit naman tinatayuan ang bakuna ay sa marka ng hayop? Hindi naman ako magpapatunay nito Patunayan natin ngayon. Bago ako bumaba, hayaan natin ang Diyos ang siya magpatunay ng kanyang sariling salita. Bakit ko sinasabi na ang bakuna ay bahagi ng marka ng hayop? Ang Diyos ang sasagot. Baga si Soriano ang sasagot. Dito hindi. Ang Diyos ang sasagot sa pamamagitan ng kanyang salita. Sabi nito, 1 Timothy 4, maliwanag sinasabi, sabi nito, dito na tayo, sa 1956, ang Cades Barrias. Sabi nito, at darating ang isang kaluwalhati ng araw at naniniwala ako na ang araw na yun ay nalapit na ngayon kung saan magkakaroon ng paghihiwalay. Ano yung paghihiwalay? Sa pagitan ng tama at mali. Ibig sabihin may tumatayo sa katotohanan at may tatayo rin sa kamalian. Kala nila tama yun, pero mali na pala. Kasi nga, nilagay na sila rito sa ating binasa sapagkat darating ang panahon na ayaw nilang pakinggan sabi nito, dinala na nila sa 2 Corinthians 2:11 na dahil siya pinadala sa kanila ng Diyos ang paggawa ng kamalian. Binulag na nga upang magsipaniwala sa kasinungalingan upang matulan silang lahat na hindi nagsipalatay sa katotohanan kundi nangalugod sa kalikuan. Ibig sabihin, tama at mali. No? Mayroon labanan sa tama at mali. No? Saan yun? Nagmatas kasi ako. Sabi ko, sa tama at mali. Darating isang araw, at maniniwala ako ng araw na yun, nalapit na ngayon ay kung saan magkakaroon ng pag-iwalay sa pagitan ng tama at mali. At naniniwala ako sa mapapatunayan sa pamamagitan ng kapangyarihan ng kasulatan na ang tanda ng hayop, makinig bigyan nyo ang panahon tungkol dito, minsan-minsan na naman. Kaya ng Diyos ay ilatag lang ito, nasa inyo lang, kung tatakipin nyo hindi, na ang tanda ng hayop at ang tatak ng Diyos o bayan, sabi niya, o bayan ng Diyos ay malapit ng mangyari. No? At kahit ngayon nangyayari na, ibig sabihin, dalawang tog ng propeta nito. At yung marka ng hayop ay marka ng Diyos, yung pagtanggap sa kanyang salita. At yung marka ng hayop ay yung pagtanggi sa kanyang salita. Tandaan natin, may sinabi siya yung malapit na mangyari, ibig sabihin, mayroong literal na marka ng hayop upang sa pagitan kanon, sa mamagitan ng kapagsubukan. Tandaan, paano malaman na si Esau ay anak ng Diyos o sa kanya siya ay bahagi ng Diyos? At paano rin nalaman si Jacob ay bahagi ng Diablo sa pamamagitan ng nagipitan ng lugaw? No, merong boundary gagawin ng Panginoon sa huli ng grand final na ito. Tandaan, ayaw niyo paniwalaan at paniwalaan man sa hindi. Narito na po tayo, God said the Lord, sa grand final ng pagtutuos kung ikaw ba ay makakasama sa pag-agaw o hindi. Amen. Dahil ayaw niyo matanggi sa hindi. Ang mga tanda sa huling panahon ito ay nagaganap na at mayroon ng pagpili, inaalok ang sanlibutan ito na sinabi sa kasulatan na susubukin ko ang buong daigdig. No? At na nangyayari na, wala akong sinabi ng Great Tribulation na to. Wala akong sinabi gano'n. Dahil ang Great Tribulation tama pagtapos ng pag-agaw. Ang sinasabi ko ay panimulan ng kahirapan. Huwag niyo nang asamin ang matinding kahirapan dahil wala na rito ang nobya. Amen. At kung ngayon nakikita niyo na nagsisimula, ahantayin niyo pang maging pool o maging great. Kung nagkakaroon na siya ng panimulan ng kahirapan, anong gagawin niyo? Kailangan niyo magkaroon ng isang desisyon. Magkaroon kayo ng pagpili at tama. Dahil sabi niya rito, naniniwala ako sapagkat kung mapatunayan sa pamamagitan ng kapangyarihan ng kasulatan ng tanda ng hayop at ang tatak ng Diyos o bayan ng Diyos malapit na mangyari at kahit ngayon palang nangyayari na ang tanda ng hayop ay tanda ng apostosiya at ang tanda ng hayop ay sa kanila na mga tumanggi sa tama, no? At binutasan sila ng tenga. Ibig sabihin ayaw nila hindi na naunawaan ng mga bagay kahit ano pagsaway mo doon, wala nang nangyayari dahil bulag na, no? At tanda ng pagiging mali at natitira pa nilang mga araw, sila naman na tumanggap ng tatak ng Diyos ay nabautismuhan ng banal na Espiritu. Ito pala yung tatak ng Diyos, spiritually. Pero mayroon tayo pinag-usapan na kung mayroong spiritual, mayroon palagi sumusunod ng tanda. Sabi ng propeta, pag natitawan ang salita, lagi sumusunod ang tanda. Kung mayroong spiritual na pag-agaw, mayroong literal na pag-agaw.
Kung mayroong tatak ng Diyos na spiritually, mayroon din tatak ng Diyos na literally sa pamamagitan ng pag-agaw. Kasi yung resibo na yan, kukunin na yan, yung tatak na yan na sinanla doon sa laundry. At pag nakita yung katuwiran sa'yo, at sinunod mo, nakarating hanggang wakas yung maliligtas, pag nag-swak yung ticket na yan sa laundry na yan, ididikit yan, at ikaw yung kandidatong tatak na yan para kunin sa pag-agaw. Ganun din sa pag-agaw ay sa tatak ng hayop. Pag nakita ng Diablo, walang buwang sa iyong salita ng Panginoon, may tatak ka ng, wala kang tatak ng Diyos, siya ang kanyang resibo din ay hilain ka upang sumang-ayon sa kanyang mga sistema. No? At itong nangyayari ngayon, patunayan natin sa pamamagitan ng sinabi ng propeta. Sabi rito, 1956, ang tatak ng halimaw at may isang lupon ng mga tao na natakan para sa kanilang kantungan. O, ito na. Lupon, ibig sabihin, literal ito. At may isang lupon ng mga tao na natakan sa kanilang hantungan sa impyerno at may mga tao na natakan para sa kanilang walang hanggang sa kalangit. At ang dalawang tatak ng ito ay magsasabi na magkasabay na tumatakbo. Ibig sabihin, yung dalawang tatak na ito ay magkasabay na tumatakbo ngayon, nangangarera. No? At ito'y lubang matindi. Ibig sabihin, may labanan talaga nangyayari. May mga desisyon ka dapat gawin. No? Anong desisyon mo? Napapakuna ako. Anong desisyon mo? Nanindigan ako. No? Sabi rito, kailangan yung taglayin ng isang tatak o dili kaya ay isa pa, kundi magkakaroon kayo boycott, hindi kayo makakabili o makapagbili. Kung ito ay spiritual lamang na usapin, pag sinabing hindi kayo makapagbili, bakit? Kung sa spiritual ba? Pabili ng toyo, pabili ng sibuyas, spiritually, wala kayong mabibiling hindi yung tindahan. Spiritual yun eh. Ibig sabihin, mayroong panggigipit na mangyayari, hindi kayo makakabili, hindi kayo makabenta, sa ipapadaan ng sistema, ang mga bagay ng mandaigdigan. Pag sumang-ayon ka doon sa sistema na yon, at may anak doon, at gigipitin ka doon, at hindi ka hawak sa salita ng Panginoon dahil nagugutom ka na, dahil sa lugaw, susunod ka sa kanila. At mga matwirang ka kayo, iba sinasabi na, Bargeo, kahit na kami may bakuna, bride pa rin ako. Ang pagka-bride ay hindi po sa pamamagitan ng salita, sa kapangyarihan ito. At ang pagka-bride sa pamamagitan ng pagsunod ng lubos sa kanyang salita. Ang magtiis hanggang wakas, siya ang maliligtas. Bakit ka nagtiis? Saan ka nagtiis? Tiniis mo sakit ng halayon? Hindi. Nagtiis ka, nasundin ang kanyang salita hanggang wakas, siya ang maliligtas. Sabi nito 1965, ang pagpili ng nobya, sabi nito, iyan ang eksakto. Ang totoo na maaaring hindi na ako nabubuhay upang makita ito. Ito sabi ng propeta. Naniwala ako makikita mo. Kung nga, ngunit kayo'y mga kabataan, sinitingin niya tayo. Ito hindi lang nakikita ng ibang end time. Pinapractice ng propeta sa ating kapanungunan. Sabi niya, naniwala akong makikita ko nga, ngunit kayo'y mga kabataan, tandaan, ay narinig kayong isang ministro daw, na nagsasabi niyan, mangyayari iyan. Ano yung sinasabi niya? Yung hula sa darating ng mga tanda ng katapusan. At iyan nga, sabi niya rito, yan para may katibayan tayo. At iyan nga ang tatak ng hayop. Literal ito, hindi ito spiritual. Yan nga ang tatak ng hayop. Okay, tingnan natin anong nangyayari. Kailangan, hayag sa inyong kapanunan. Tingnan natin ang konti na lang. 1963, ang panahon ng paglalakip ng mga tanda. Sabi niya rito, maaaring ang lubos na kakalakilap sa kanyang salita at ang mga mangyayari sa mga bagay ay magiging realidad. O realidad na. Amen. Kung hindi nakikita ang realidad na nangyayari, bulag na, may pagkabulag. Alam niyo ba may panggigipit ngayon? Amen. Pag walang vaccine card ay hindi makapasok sa mall at nangaganap na nga. Realidad at makikita mo talaga ito at nalalaman totoo talaga. Naniwala ba kayo? Nangyayari ito, totoo talaga. No? Kita nyo, ang tanda ng panahon, maaaring mapalampas mo ito sa ibabaw, sasabihin mo, walang kwenta. Ganyan sinasabi sa akin, tinutuya ako eh. Walang kwenta yan, Jeho. Sinungaling yan, ang marka ng hayop ay magbabalukot lang sa salita. Hindi sila naniniwala sa tanda na literally, na nagaganap. Kailangan niyang subukin ka kung ikaw. Tatanan, yung pagkasubukan kasi, parang tiyakin ka kung ikaw man talaga ay may marka ng Diyos. No? Kaya ginigipit ka, para nang sa gayon, matiyak kasi pag ikaw may marka ng hayop, pwede ka pa kasi magkunwaring may kabanalan eh. Pwede ka pa kasi mag-alyo ng kabanalan, pero may marka pala ng hayop doon, na nagkukunwari ka lang. Kaya sa pamamagitan ng lugaw na kapag subukan, mahayag na yun, kung ikaw ba talaga may marka ng Diyos, o wala, natakot ka, baka magutom ka. O hindi yun, nagpapakuna ka doon, manggap ka. O, yun nga, tingnan natin, bakit kami nabanggit paulit ng bakuna? Sinabi ba yun ng propeta na pwede bang bakuna o hindi? Okay, ulit tayo dito.